Alright, so good evening everyone. So it's August 27, no? So August 27 ngayon and nakatatlong trades ako today. So na-share ko ito sa Telegram group, no? Kung andun ka sa Telegram group ni Sir Bibiano, so yun, na-share ko dun. So first, yung ginamit ko pa ring strategy, no? Dito sa mga trades na ito is yung Kataso Black Box na nagsa-study pa din ako ngayon doon sa strategy na yon, no? Pinag-aaralan ko pa rin basically yung Kataso strategy, Kataso black box. So mag-establish tayo kung anong bias natin, kung buy ba or sell doon sa higher time frame, which is ang 4-hour time frame. So sa mga previous na araw na nagte-trade ako, ang basis ko doon is, di ba, sa 4 hours na candle. Tingin tayo sa 4 hours na candle. So sa 4 hours na candle, no, kagaya nito, for example, itong candle ito, no, nakapag-establish na siya ng resistance, so naghahanap siya ng magiging support niya. So ganyan yung pagkaka-analyze ko kung anong magiging bias ko, kung magiging buy ba or sell. If established na yung resistance, so pula ang candle, so naghahanap siya ng support, ang ginagawa ko noon, naghahanap ako ng magiging buying opportunity, no, kung saan siya mag-e-end. Pero nagtry ako na kung bearish yung 4-hour candle, bearish ang 4-hour candle, or pula yung 4-hour candle, tapos bearish din ang sa 45, 30, 15 at 5 minutes. So matik na, no, na mag-sell ako. Or in other case, if bullish, no, yung 4-hour candle, then bullish din yung 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, matik na magbabay ako. So basically yan yung nangyari dito sa tatlong trades ko ngayon, no. So hindi ko na lang ipakita yung mga higher time frame. Dito na lang ako siguro sa 15 minutes at 5 minutes. So dito sa first trade tayo, no? First trade tayo dito. Ito. Dito sa trade na to. So dito sa trade na to, nagtumingin lang ako dito sa connect ko muna yung natin. Connect ko muna yung Smart Pen. Sige, so dito sa trade na to, no, ito. Basically, na-establish ko na yung bias ko is magsisell ako, no, from the 4-hour time frame, from the 1 hour, 45, 30, 15 at saka 5. So nung time na yon, ito yung candle na namumuo, no, itong candle na to, ito. So dito siya, namumuo siya dito. So dito sa 5 minutes na time frame talaga ako kumuha ng Kataso black box na itong black box na to. So meron siyang major na support or resistance at support. Then nag-pullback siya, pumunta siya dito sa 50% na ito. So after ko nakita yan, no, nakita ko na dito pa itong green na candle. So pumunta na ako sa 1 minute. Tapos naghanap na ako ng buying opportunity, no, or selling opportunity. Sakto, no, na pumasok ako, no, dito. Bale yung 1 minute before, no, meron siyang ganitong candle, no. Kalimutan ko sa term ng candle ito. Then nagkaroon siya ng ganitong candle, no. So bearish siya na may malaking wick. So dito ako nag-entry ng trade. Then ang stop loss ko dito sa previous high, no, sa body lang ng itong candle na to. Tapos yung stop loss ko is isinat ko dito sa candle na to, dito. Yan. So sakto yung execution natin, sakto yung pag-establish natin ng bias, then yung paggamit natin ng black box na to. So yan yung first trade ko kanina, I think mga morning, nakalimutan ko na ng oras, no? Ito, so panalo tayo dito. Next is itong trade na ito. Sige, move tayo. Itong trade na ito. Saan na yung trade natin? Ito pala yung last na trade natin, latest na trade. Sige, so basically same lang din yung thought nung pinakaunang trade ko. Ito. Nag-establish ako ng bias, which is sell. Then dito sa 5 minutes. Dito sa 5 minutes, no, namumuo pa lang itong red na candle na ito. Then sakto, no, meron akong major support and resistance. Then pumunta siya sa 50-minute na range. Then habang namumuo itong pulang candle na ito, so nagkaroon siya ng malaking move pababa, no. Then that is why nakapag-decide ako na magsisell ako. So na yun, dito, yan, itong candle na to. Then yung stop loss ko, no, originally dito talaga yung stop loss ko, dito. Then
minove ko lang yung stop loss ko. Itong candle na ito na yung lumabas, itong malaking candle na ito. So binaba ko dito. Then yung take profit ko naman is, ano take profit ko dito? Yes, dito sa portion na to. Dito sa malapit sa previous na pinaka low. Yan, so nakuha din natin yan kanina. Basically same lang talaga siya ng thought process dito sa itong latest natin, no? Ngayon lang ito, ngayong gabi lang. Then yung kung talo natin kanina, no? Ito sayang na sayang to kanina. Malapit na sana siyang ma-take profit pero bumaba. So, ganun talaga. Basically nakapag-establish din ako ng buy bias ko dito. Bullish, no, sa higher time frames. Then nakapag-establish ako ng black box, kataso black box dito. So, kung isipin, medyo late na nga ako nakapasok, no? So, andito na ako. Dito na ako na portion, tapos andito pa yung start ng movement pataas, no? Kung isipin, no? Kung maglalagay tayo ng kataso black box dito, pwede din ito. Yan. Pwede din yan, no? Textbook talaga ang pag-tap sa 50%. Then mayroon siyang confirmation candle. Itong green, no? Malaking green na to. Pag nag-buy ako dun, yun, tumaas. So, possible din ito, kaso hindi ko nakita kasi nabisi pa sa trabaho during that time. Pero ito, establish ako ng black box, no? So, major support and resistance. Then, bumaba siya dito. Then, dito, no, nagtitingin na ako, no? Kung ano ba talagang magiging final move ng candle. Then, sa next candle, ito na, nakapag-decide ako na magbabay ako. Then, yung stop loss ko, nilagay ko dito. Ito, nagpasobra lang ako ng kaunti. Then, yung take profit ko, check ko muna kung saan ko isinet yung take profit. Originally, dapat talaga dito ko isinet yung take profit ko. Pero, minove ko dito na banda. Yan, dito banda. Itong ilalim ng candle na to. Itong wick, no? Itong may wick na to. So, minove ko dyan. Yan, dito pala. Yan, ito. Parang sa may order block nito. Itong order block dyan. So, yun na nga. No, ang na-hit lang talaga is ito, yan, itong wick ng candle na to. Hindi na siya tumaas pa ng kaunting na lang talaga. So, yun, bumalik. Bumalik yung price. Akala ko nga dito, from dito, tataas na siya ulit. Pero bumaba talaga siya. So, yun, natalo tayo. So, basically, yun lang talaga yung trading game plan ko. No? Obserbahan ko pa. So far, so good din. Kataso black box strategy lang din talaga, no? Nag-establish ako ng black box sa 1 minute time frame, na sometimes sa 5 minutes, para mag-abang ng buy or sell opportunities. Then risk management lang din, no? Hindi ako nakapag record ng live trade kanina kasi kaninang morning, no, nasa work ako, tapos ngayong gabi medyo maingay dito sa amin. So pangit naman if magre-record ako tapos maingay dito. So ngayon, anong oras na ba? 8:59, no? 9 PM ata, no? If I'm not mistaken. Yan, 47 seconds na lang para sa bagong 4-hour candle. So, wait na naman tayo kung anong magiging kinalabasan dito. So, if meron pa na naman akong magiging trading opportunity, then kukunin lang natin. So, wait lang tayo sa magiging bias natin. Basta yun lang. For example, ito, itong candle na to, red siya, no? Bearish. Titingnan ako sa 1 hour, 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. If lahat ng yon is red din or bearish, then babay or sell yung magiging bias ko. So yun yung strategy, or may minor na revision lang dun sa kataso black box strategy na pinag-aaralan ko. So yun lang guys, and thank you. I hope mag-subscribe pa kayo, no? I hope i-follow yung journey ko ito sa beginner journey natin. So yun lang, and maraming salamat.